Ang sasabihin ko sa inyo ay katotohanan at sa palagay ko, ito ay aking obligasyon sa taong bayan na malaman ninyo ang mga bagay-bagay na nalalaman ko nung panahon namin sa kolehiyo na magkasama kami sa isang paaralan. Ngayon, kasi pag hindi nyo nalaman ang aking mga gustong sabihin at gustong i-share sa inyo, pwede nyong iboto siya at gawing Pangulo. At pag nagkaroon tayo ng ganong klaseng Pangulo, baka sa ang hinaharap natin ay magkaroon talaga tayo ng isang Pangulong hindi sapat ang pagiging normal. Gusto ko sabihin lahat sa inyo ang nalalaman ko kasi ayoko o hindi ko maatim na hindi ito ipaalam sa inyo dahil inutusan na kami ng isang subject namin in experimental psychology to pick one student in the campus to be your subject without administering any psychological test. Basta, obserbahan nyo lang ang kanyang mga behavior kung ano masasabi mo sa kanya. Nagkataon po no, na yung isang batch na isang grupo namin, ang dumaan si Jackie Lo Blanco. She passed by because she's also my schoolmate. Nagustuhan nilang ikon kasi hanggang ng medyas polka dots, hanggang tuhod. Tapos ang ikli ng skirt niya at ang puti-puti talaga niya, flawless. Tinignan. Yun ang ginawang subject. Kami namang 5 magkakaklase, mga loko-loko kami. Nakita ko, sino yung pag naglakad parang yung sa Planet of the Apes. You know that when you walk this way, tall guy, big bag, ganito books, ganyan, tapos yung sa lamin niya, he keeps on pushing his eyeglasses kasi bumabagsak ko eyeglasses niya eh. Ganyan siya maglakad. At saka kuminsan hindi siya tumitingin sa tao. Sa baba siya nakatingin. Naglalakad. Namin, yun ang maganda. Namin, yung manifestation na kagad tayo. So na, another experience of mine na napang ko sa kanya. When nag-sit in siya sa klase namin kasi we have an invitation. Any student, non-psychology student can sit down with us, can sit in with us for at least 7 days, and then pagkatapos doon, you're out, invite another group of students to biro. Nakasit in yan doon. And then I remember, because my last name is medyo sa Kulelat, siya may medyo sa una, syempre, I noticed when he came in, he was holding a book, and he's doing like this. Pag nagbasa po siya, dikit sa libro. I don't know if he's really reading or just hiding. And when the professor came, he did like this. Nakasalamin po yan, ha? Tayo ho, pag nakaganito, ang tendency po natin, sir, ay igalawang ulo natin when we move. Siya hindi. Doon ako nagulat sa kanya. His head is not moving, but his eyes are really turning left and right. And then when our professor said, Mr. Aquino, put down your book so I can see your face. What's wrong with you? Are you afraid of me? You will not hurt me, are you? Ano sabi niya parang, are you going to hurt me? Tapos sabi naman niya, sabi ng professor naman, of course not, you're my student, come on, put it down. You sure? Yes, I'm sure. Okay, sa kanya binaba ang libro. Doon para napansin na namin, ba't kami di naman kami nagganunan, ano? So sabi namin, but something's wrong. Okay lang, hinayaan lang muna namin siya. Para lang maobserbahan namin siya. And still yun siya. Pagpasok, naunahan namin siyang dumating sa kantin So what he did is to bring his books. Yung bag niya malaki, puro libro yun na makakapal na hardbound. It's not yung malalambot. Hardbound na mabibigat po. I know, man. Papataasin niya na, lagpas sa ulo niya. Kung ito yung table, pupunuin niya yan, tapos uurong siya doon sa pinakakanto. Maliit na yung space niya kasi puro books na yan Doon siya nakatago. If you are, shall we say, normal, you will not do that. I will not do that, hiding behind my books. I will not do that.
And then, we were making research. Dumaan uli siya kasi nandun kami sa lobby ng Bellarmine. Sa hallway po, sa ground floor. Ano nga ba itong sinabi ni Father? Hindi ata natin nakuha. Ano itong ating research? Reference natin, ganito, ganyan. So, siguro narinig niya kami, dumaan. Index number 157, reference number ganito, author ganito, page ganyan. Ano sabi ng baliw? That was our. Kami, palawin kami. Ano sabi ng baliw? Sino? While reading that write-up the other day, last Monday, I saw the word Cooper. Isip ako, Cooper. Tapos sabi daw na nag-catechism sila sa Cooper. Nag-practicum ho ako dun eh. That is Cupertino, the School for the Special Children. It's along Mangyan Road of La Vista. Yeah, I know, because my friend is residing in Loyola eh. So, dadaan din ako doon. And pumupunta ako doon from Ateneo doon ako nag-practicum ng practically 3 months before I transferred to mental hospital to complete my practicum. Cupertino is a school for special children. Ang mga nandoon po shall we say, although we are not allowed to use the word ng mga kaya tawag namin special children because we don't want to offend them na sabihin, Mongoloid ka eh. Hindi namin sinadres na Mongoloid eh. Autistic ka eh. Yung ganun eh. Yun ang namin pag sinasabi namin mga special children kasi ayaw namin direct masabi moonchild ka eh, mongoloid ka, pare-pare ka ng mukha, pare-pare kayo mga mongoloid eh. Hindi namin ginaganon. Kaya tawag namin mga special. Ngayon, pag doon ho kayo nag-aaral, ibig sabihin special ho kayo. Wala akong kaibahan sa kanila. You can be branded autistic, mongoloid or Down syndrome or moonchild or shall we say mga manic depressive na yan at saka ho yung mga batang hyperactive, hindi normal yun eh. Yung hindi nyo mapaupo, kahit anong sabihin nyo, kayo yung takbo ng takbo, may kondin ho yun. Meron din sila, kaya sabi ko nga, bakit naman naging Cooper? Pero I think it's true. Kung na-branch siya ng Cooper. Nagkaroon na ng oral arguments noon eh, nung araw na yun. Umagang-maga po yun, I think it was 9 o'clock class namin. Kami waiting pa lang sa lobby sa baba. Na nagkakaroon ng oral argument sa klase. Ang may lamesa lang po sa kwarto ay ang teacher. Lahat ho kami yung share with arm lang ho kami. Ganun man mga sila namin.